Tapos na silang kumain at ilalakad natin si Turin. Tingnan natin kung gaano siya ka-excited. Hyper yarn. Dun. Sit. Wait. Magandang hapon mga ka-dog world. May sakit pa rin si Kuya Nap pero tuloy ang buhay. Kakatapos lang kumain nila Torin at susubukan natin siyang ilakad dito sa labas dahil ilang linggo din silang na-stay dito sa loob ng bahay dahil nag-uulan. Pero ngayon ay umaraw ng maghapon kaya tuyo ang kalsada so safe tayong lumabas. Wait. Let's go. Hop. Ka lang. May pusa. At yan na nga ang kinakatakot ko, hinila na nga ako ni Torin dahil may nakita siyang pusa sa ilalim ng van. At medyo nga kinabahan ako dahil mutik na nga niya akong mataglay. At sobrang lakas ni Torin, parang hindi ko kakayanin pero syempre kailangan natin siyang sawayin. No. Alam nyo mga ka-dog world, isa sa na-realize ko na kapag nag-alaga ka ng aso ay dapat talaga consistent ka sa pagpapakain, sa paglalakad, sa pagkokorek ng behavior, sa lahat ng aspeto. Kaya lang ang mahirap ngayon dahil si Kuya Nap nga yung laging gumagawa ng mga to at may sakit siya, medyo naiba ng konti yung kanilang routine. At nahalata ko talaga sa mukha nila na parang nagtataka sila na ako yung nagpapakain, ako yung naglilinis, at parang may pagkakataon sa kanila na hinahanap talaga nila si Kuya Nap. Pero hindi naman natin pwedeng ipilit dahil nga may sakit siya. Kaya kahit medyo nahihirapan ako, syempre tuloy pa rin tayo dahil hindi naman nila kayang pakainin ng kanilang sarili, hindi rin nila kayang linisin mag-isa yung kanilang lugar. Lalo yung isa naming babaeng Caucasian na si Portia dahil walang ibang nakakalapit doon kundi si Kuya Nap. Kailangan talaga mag-isip ng way para mapakain siya, para mailagay yung pagkain doon sa loob ng kulungan at para malinis na rin yung kulungan. Kasi lalapit pa lang ako, umaangil na sa akin at pag malapit na ako doon sa gate ay susugurin talaga ako. Matapang talaga si Portia at walang sinisino na kahit araw-araw niya ako nakikita ay ayaw niya pa rin akong palapitin sa kanya. Extra challenge din kapag magpapakain dahil syempre mas matapang ang aso pagka may pagkain. Kaya medyo idadivert natin ang atensyon niya para maisingit ko lang yung pakainan dun sa loob ng kulungan. Buti na lang ay wala tayong kaproblema dito kay Torin dahil na-socialize ng maayos ng tatay ko at alam niya na kapag time ng kainan ay lalayo siya kay Portia. Hindi rin siya pihikan sa pagkain kaya madali natin napapakain ng isang ito. Siguro yung struggle lang ay yung pag-ubos ng energy niya dahil parang hindi nauubusan ng energy tong si Torin. At kailangan talaga aware sa paligid dahil hindi mo malalaman kung kailan siya maghihila. At ito na, pabalik na tayo sa bahay at dadaan na ulit tayo dito sa may sasakyan. Alam niyang nandun pa rin yung pusa kaya nakatingin siya. Gusto niya ulit sugurin pero ayun, kailangan na natin siyang i-correct at ilayo. Kasi kung hindi, maghihila na naman siya at alam niyo naman kung gaano kalakas ang Canicor. So, considered puppy pa rin si Torin pero sobrang lakas niya talaga. No. 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 Ito. No. No. Yan na. Good. Good. So ayun, successful naman ang ating paglalakad at pag uwi naman namin dito ay i-drain naman natin yung energy sa pamamagitan ng paglalaro. So ayun lang muna for today's video mga ka-dog world, bukas ulit. Thank you for watching.